Sa biyahe natin ngayon, dadalhin ko kayo sa Bustos, Bulacan para sa isang biskwit na may malalim na kwento. Ito ang Minasa. Sa unang tingin, mukha lang siyang simpleng biskwit, di ba? Pero alam nyo ba na sobrang halaga nito sa kasaysayan ng Bustos? May sarili itong festival at may malaking replika pa sa harap ng munisipyo. Bakit nga ba Minasa ang tawag dito at ano ang sikreto sa likod ng biskwit na ito? Pero bago tayo sumabak sa history, syempre kailangan muna natin ang actual taste test. Bumili ako ng Minasa mula sa iba't ibang matatagal at tanyag na tindahan dito sa Bustos. Curious kasi ako, pare-pareho lang ba sila ng lasa o bawat pamilya ay may kanya-kanyang sikreto? Abangan ninyo ang ating side-by-side taste mamaya. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Bustos, Bulacan. Titikman natin yung tatlong kilala na gumagawa ng Minasa dito sa Bustos, Bulacan. Yung Minasa, isa yun sa mga kilala na produkto at pinagmamalaki talaga dito sa Bustos. Very historical yun kasi yung kwento ng Minasa, parang ang mga nakaka-afford nito dati nung panahon ng mga praile, ng mga Spaniards, ang mga nakakailan nito yung mga praile. Natutunan lang ng mga tagagawa kaya naging lutong bayan na siya. Ang Minasa, noong panahon ng mga Kastila, mga 1800s pa, itinuturing itong pagkaing pangmayaman o exclusive para sa mga praile at mga elite o ilustrados. Kasi noon, ang mga sangkap nito gaya ng harina, asukal at gata ay hindi basta-basta nakukuha ng mga ordinaryong Pilipino. Ang tawag na Minasa ay galing mismo sa salitang masa or knead. Kasi literal na minamasa ang dough nito gamit ang mga kamay hanggang sa makuha yung perfect texture bago ihulma sa mga wooden molds na may mga ukit na bulaklak o dahon. Ang mga itlog na ginagamit sa Minasa ay yung pula o yung egg yolks lang. Ang tanong, saan napupunta yung puti ng itlog o yung mga egg whites? Gaya ng mga naririnig ninyong kwento noon pa, ginagawa ang mga simbahan at lumang bahay na bato dito sa Pilipinas, ginagamit na glue o pampatigas sa semento ang puti ng itlog. At para hindi masayang yung mga sobrang pula ng itlog, doon na naimbento ang mga pagkaing tulad ng leche flan at itong Minasa. At mula sa pagiging pagkaing pangmayaman, ngayon simbolo na ito ng pagdiriwang at pagkakaisa ng mga Bustosenyo, kaya mayroong Minasa Festival tuwing Enero. Nandito kami ngayon sa pinaka-park ng Bustos sa tapat ng munisipyo. Actually ngayon, nagpe-prepare sila ng pinaka-stage ng kanilang Minasa Festival. So dito natin titikman yung binili nating mga Minasa. Para masagot ang tanong sa isip ko, iisa lang ba talaga ang lasa ng Minasa? Kasi kung titignan mo, halos magkakahawig sila. Siyempre, halos pare-pareho ang gamit na wooden molds, kaya halos pareho ang design at hugis. Ngayon, bumili tayo sa tatlo sa pinakakilalang gawaan dito sa Bustos. To be honest, wala ako masyadong alam sa background ng mga shop na to dahil first time kong bibili directly sa kanila. Disclaimer lang ha, hindi tayo gagawa ng taste test para maging bias o manira ng negosyo. Panlasa ko lang to. Gusto ko lang malaman ang pagkakaiba nila dahil sa totoo lang, open book naman ng recipe ng Minasa at madali lang siyang gawin. Yung pagmolde lang talaga ang matagal. So unahin natin tikman yung kay Senis. Meron ba silang dipper? Sa itsura, parang mas sa color. Sa color, mas maputi si Senis. Halos magkaparehas ng kulay si Elsa and si Fe. Tikman muna natin yung Senis. Mas lasa sa akin na puto seko. Parang premium na puto seko. Tikman natin yung kay Elsa. In terms of lutong, mas malutong yung Senis at mas malasa. Yung Elsa, less yung lutong niya, yung flavor niya, less yung sweetness, less din yung pagka-egg yolk. Yung Senis talaga sa akin, ang panlasa ko talaga sa kanya, puto seko. Kain natin yung Fe. Parang yung Fe more on mas mabiscuits. Parang feeling ko may pagka flour siya. Hindi ko sinasabing baka half siya ng flour, half siya ng kasaba. Kasi hindi ko masyadong malasahan yung kasaba starch sa kanya and yung egg. Pero
kung i-rank ko silang tatlo, first talaga si Senis kasi nasa kanya talaga yung cassava starch flavor and egg yolk flavor. Yung Elsa parang medyo half. Pero yung Fe parang less sweet pero more of biscuit na flour ang ginamit na hindi siya totally cornstarch flavor. Ano ko lang yun, opinion ko lang naman yun. Hindi ko sinasabing yun talaga yung kanilang gawa. Based on the spot taste test natin na magkakatabi sila. So, feeling ko kasi mahirap siyang i-compare kapag hindi mo sabay-sabay kinain eh. Madali siyang compare kapag side by side mo siyang kakainin. Para sa akin, mas gusto ko si Elsa. Mas nasasarapan ako sa kanya. Sometimes kasi crispy siya eh. Medyo mas gusto ko to. Ito kasi malabo. Gusto ko kasi parang cookies. Ito kasi malabo eh. Masyado malambot. Ano pa? Sa Fe. Siyempre, masarap siya pero hindi siya ganun kasweet. Parang mas bagay siya sa mga medyo, yung may sa matatamis. Hindi siya ganun katamisan. Pero yung lasa niya, alas parehas sila ni Elsa. Mas sweet lang si Elsa ng konti. Ayan, so si Mami, ang gusto niya yung Elsas. Sa kanya, mas crispier yung Elsas. Ako naman, mas crispy sa akin si Senis. Hindi na namin na video ng buo ang taste test dahil sa sobrang lakas ng sound system sa paligid. Pero ang mahalaga, nasagot na ang tanong ko, hindi talaga magkakaparehas ang lasa nito. Kahit magkakamuka, ang bawat isa ay may sariling timpla at meron silang malaking pagkakaiba. Nagpunta tayo dito sa Bustos sa eksaktong linggo kung kailan ipinagdiriwang ang Menasa Festival. Kaya marami ang mga booth sa tapat ng munisipyo. Sana ay may natutunan kayo sa ating maiksing food trip ngayong araw. Kung may maire-rekomenda kayong pagkain na dapat naming masubukan, i-comment nyo lang sa ibaba at baka yan na ang susunod nating destinasyon. Maraming salamat sa panonood at see you sa susunod nating food trip.